Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng 60th Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines Summit ngayong araw. Dalawang barko ng Chinese Coast Guard na mataan malapit sa Philippine Civil Mission na naglalayag patungo sa Pag-asa Island sa may West Philippine Sea. Dry run ng odd-even scheme isasagawa na ng MMDA sa loob ng isang buwan. Demolisyon sa Mayhalige sa Tondo, Maynila, hindi na muna itutuloy. At OPM icon na si Freddy Aguilar pumanaw na sa edad na 72. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, May 27, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa iba't ibang hamon na kinakaharap ng rehiyon sa idinaraos na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa sidelines ng summit, nakipagpulong ang Pangulo sa mga leader ng Lao People's Democratic Republic, Thailand at Vietnam. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na palakasin pa ang digital literacy, gayon din naman ang katatagan ng mga kabataan sa riyon. Sa gitna ito ng paglipanan ng online scam at iba pang lumalaganap na banta sa cyberspace. Sa pagharap ng ASEAN leaders sa ASEAN Youth, binigyan diin ng Pangulo ang pangangailangan na mabigyan ng sapat na kaalaman at kakayahan ng mga kabataan para maging matatag sa digital world sa paraang maging marunong sa pagsusuri. However, opportunities, as ever, are accompanied by a darker side. And in the technological space, this includes online scams, cyberbullying, misinformation, disinformation, and the potential for abuse and misuse of artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience. Sa pulong naman kasama ang ASEAN Business Advisory Council o BAC, kinilala ni PBBM ang potensyal ng ASEAN na maging Artificial Intelligence o AI Center of Excellence. Kasunod dito ng paglulunsad ng ASEAN BAC ng AI Engagement Platform. Layunin ng platform na ito na makabuo ng polisiya na magtitiyak na mapapakinabang ang mabuti ang AI ng ASEAN. We fully support this initiative and recognize its potential for a future ASEAN Center of Excellence for AI, built on innovation, ethical standards, and transparency. Sa sidelines ng ASEAN Summit kahapon, magkakahiwalay naman na nakapulong ni Pangulong Marcos sina Lao People's Democratic Republic Prime Minister Sonsay Sipandon, Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Yuse Claire Castro, nais ng Lao PDR na palakasin ang kooperasyon nito sa Pilipinas sa iba't ibang larangan. Napag-usapan din sa nasabing bilateral meeting ang mga elemento ng patungkol sa Agreement on Defense Cooperation, Economic Trade Cooperation at Education Cooperation. Sumentro naman ang pulong ni na PBBM at Thailand PM sa Trade at Economic Relations, Agricultural Cooperation at paglaban sa transnational crimes. Samantalang nais rin ng Vietnam na patatagin ang relasyon nito sa Pilipinas pagdating sa food security, people-to-people exchanges sa edukasyon at turismo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Huling araw na ngayon ang 46th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kanina, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 16th Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian o ASEAN Growth Area o BIMP-EAGA Summit. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, naroroon ang ating kasama na si Nel Maribuhok live.
Nel, ano na yung latest dito sa pagpupulong ng apat na bansa at ano-ano pa yung mga natitirang dadaluhang pulong ni PBBM dyan? Yes, Aga, no, sa pamamagitan ng Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines East ASEAN Growth Area o tinatawag na BIMP-IAGA Summit, matutulungan ang mga less developed areas o mga mahihirap na lugar na umunlad. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsisilbing chairman ngayon ng 16th BIMP-IAGA Summit, malaki ang may tutulong ng cooperation initiative na ito upang mas maging maayos ang kalakalan at pamumuhunan sa mga lugar na nangangailangan ng malaking tulong sa rehiyon. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable, and innovation-driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade, and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Sa pamamagitan ng summit na ito, hinihimok ang pagkakaroon ng high-level meetings na magbibigay ng giya at direksyon sa sektor ng transportasyon, agrikultura at pangingisda. Ayon kay sa chairperson ng Mindanao Development Authority na si Secretary Leo Tereso Magno na nandito rin sa ASEAN Summit, malaking tulong ang BIMP-IAGA lalo na may pangako na ng grant o soft loan na mapapakinabangan ng Mindanao at Palawan para sa kaunlad nito lalo na sa larangan ng transportasyon. Interconnectivity, isa yan para sa amin. Transport of goods and transport of people. Isa yan sa mga prioridad namin sa Mindanao. Isa sa mga pulong din na dinaluhan kanina ni Pangulong Marcos itong Second ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC. Gayun din ang kauna-unahang ASEAN GCC China Trilateral Summit. Layo ng historic summit na ito na mapalakas ang kalakalan, pamumuhunan, infrastruktura at digital connectivity ng tatlong pinakaaktibong rehiyon sa mundo. Naging inisyatibo ito sa ilalim ng ASEAN Chairmanship ng Malaysia. Aga bago tumulak si Pangulong Marcos mamaya pabalik ng Pilipinas ay magkakaroon pa siya ng kapihan o press briefing sa Filipino media delegation na nandito para sagutin ang iba't ibang mga issue. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Mananatili ang health protocols na ipatutupad ng House of Representatives para sa pagdaraos ng nalalapit na ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco sa gitna na ng papabalitang tumataas na mga kaso ng COVID-19 sa mga kalapit bansa ng Pilipinas. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang mga paghahandang ginagawa ngayon ng House of Representatives para sa nalalapit na SONA? Ella, tinututukan ngayon ng medical team ng House of Representatives ang medical conditions sa loob at labas ng bansa. Sa gitna ito ng napaulat na pagtaas ng coronavirus cases sa Singapore, China, Hong Kong, Thailand at maging sa India. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hanggang ngayon walang pagbabago sa protocols ng medical measures para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, nananatiling nakamonitor sa sitwasyon ang House of Representatives. Ito ay kahit anya bumaba yung COVID-19 cases sa bansa mula January hanggang May 2025 kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakalipas sa taon. Nagpaalaala rin ito sa publiko na panatilihin ang basic health measures, kabilang na yung pagsuot ng face mask kung kinakailangan, madalas na paghuhugas ng kamay at pagpapalakas ng resistensya. Kaya aasahan yung mga basic measures na yan ang ipatutupad din sa mismong araw ng SONA ni PBBM sa July 20. Samantala, Ella, sa Hunyo o sa susunod na buwan na isasagawa yung ikalawang pagpupulo ng Interagency Task Force para sa SONA ni PBBM. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Uumpisahan na sa July ang Unified 911 Emergency Response System sa bansa. Ito'y upang mas madali na sa publiko ang pagtawag sa pulisya sa panahon ng emergency kahit nasaan silang probinsya. Narito ang report ni Lea Ilagan.
Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-uumpisa ng Unified 911 Emergency Response System sa bansa sa Hulyo. Ayon kay Secretary Remulla, bukod sa Metro Manila, ipapatupad din ito sa Ilocos Region, Central Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. I think July Region 1, NCR, Region 7, tsaka BARM. Tapos every month, all the regions, pinuputunan natin. Sinabi pa ni Secretary Remulla na sa kasalukuyan, sa ilang lugar lamang gumagana ang 911, habang may iba't ibang numero na tinatawagan sa iba't ibang probinsya. In less than 1 month, ibibid out na natin ng Unified 911 system para sa buong Pilipinas. Unified na. Ngayon kasi 35 ang emergency call numbers. So gagawa natin, na siya, centralized. Dagdag ng kalihim, ang Unified 911 ay mayroong geolocation tools kung saan malalaman kung nasa ang lugar ang tumatawag, live streaming capability at integration ng police, fire at medical service. Kung nakikita niyo kasi dito, police lang ang nagre-respond. Pero wala yung fire, wala yung paramedics. Ito, integrated na ang public safety system ng buong Pilipinas, ang response system. Kailangan din ariyang may suot na body-worn cameras, mayroong radio at medical support ang mga emergency responders para sa mas epektibong paglilingkod sa publiko. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa pag-aresto kay former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Si Roque ay mayroong warrant of arrest sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. At para sa detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong pakikipag-ugnayan ng CIDG sa Interpol para sa ikadarakip ni Attorney Harry Roque? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay Major General Torre, hinihiling nila sa Interpol na mag-issue ng red notice laban kay Attorney Harry Roque. Si Roque ay pinaniniwalaang nasa the Netherlands, base na rin sa pahayag nito sa social media. Ang dating tagapagsalita ng Duterte administration ay mayroong warrant of arrest sa kasong Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Kaugnay nga sa operasyon ng Scam Hub sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na sinalakay ng mga otoridad kamakailan. Kaugnay niyan, Ella, nauna na rin sinabi ng PNP na nag-deploy na sila ng tracker team para hanapin naman ang nasa 50 pang co-accused nitong sina Harry Roque at Cassandra Ong. Noong Webes, isa sa mga ito ang naaresto na ng CIDG sa Pampanga. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nanindigan si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na maaga pa upang ipakansila ng Department of Justice o DOJ ang kanyang pasaporte. Gagamitin naman niya ang panibagong political persecution na ito para mabigyan ng asylum sa the Netherlands. Narito ang report ni Dante Amento. Kinumpirma kahapon ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na formal na nilang hinilin sa korte sa Pampanga na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Paliwanag ni Remulla, kapag nakansila ang pasaporte ng dating palace official ay magiging undocumented alien na ito at inaasahang maipadideport siya pabalik ng bansa. Mapipilitan na rin anya si Roque na harapin ang kanyang kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya ang sarili niya. Sagot naman ni Roque, maaga pa para ipakansila ng DOJ ang kanyang passport sapagkat naghain siya ng apela o motion for reconsideration noong nakaraang linggo na humihiling na ipawalang bisa ang kanyang kaso.
Sa kanyang apela ay binanggit-anya nito na walang kahit isang ebidensyang naipresenta na magpapatunay na sangkot siya sa pag-organisa, pagbibigay ng suportang pinansyal at inutusan ng ibang tao para gumawa ng human trafficking. Isasama rin ito ang umano'y panibagong political persecution sa kanyang aplikasyon na makakuha ng asylum sa the Netherlands. Naniniwala naman ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang inihinging asylum ni Roque dahil sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang marathon race ang planong iorganisa ng civil society sa darating na Hulyo. Parte ito ng layunin na lalo pang maipalaganap ang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Takbo para sa West Philippine Sea. Ito ang aarangkada sa darating na July 27 ngayong taon. Ayon kay Ron Rio General Manager Andrew Neri, civilian organizer ng naturang race, target nila na makahikayat ng higit 6,000 participants sa gaganaping event. Ito'y upang makalikom ng pera na gagamitin sa kanilang educational campaign. The proceeds of this race will be used for the educational campaign, particularly for us to produce more of the comic books, which is entitled Makwento ni Teacher June, that tackles key issues of the West Philippine Sea. Isasagawa ang takbo para sa West Philippine Sea sa Quirino Grandstand at may iba't ibang category mula sa 3 km, 5 km at maging 10 km run. Suportado rin ng Philippine Coast Guard, National Youth Council, Philippine Information Agency at National Security Council o NSC ang nasabing inisyatiba. We are working to bring closely the West Philippine Sea to the people beyond policy spaces and in public awareness through civic, educational, and community-based initiatives. We have always believed that national security must be felt at the grassroots, and that begins with awareness, pride, and unity. Dagdag pa ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nakakatulong ang mga aktibidad na ito upang lalo pang mapalakas ang suporta ng publiko para sa laban ng Pilipinas sa pagpapanatili ng soberanya at karapatang pandagat sa West Philippine Sea. Ito na ang pangalawang pagkakataon na mag-oorganisa ang civil societies ng ganitong klaseng event at inaasahan na mas maraming pa mga participants ang makikilahok ngayong taon. We also bring the West Philippine Sea closer to the people by bringing it out of technical discussions and into community action. We want the public to know not only where the West Philippine Sea is, but also to feel deeply why we must protect it. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang oras pa lamang nakapaglalayag mula El Nido, Palawan papuntang West Philippine Sea ang barko ng ikatlong civilian mission. Nagparamdam na kaninang umaga ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Alamin natin ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na yung sitwasyon ngayon dyan at nakabuntot ba sa convoy ng civilian mission yung mga barko ng China? Gandang umaga-aga, hanggang ngayon ay nakashadow pa rin itong isang barko ng Chinese Coast Guard dito sa starboard side nitong TS Kapitan Felix Oka. Bago mag-alas 8 ng umaga, nagparamdam ang isang Chinese Coast Guard vessel sa layong 6 nautical miles sa barko na sinasakyan ng mga delegado sa ikatlong civilian mission patungo sa West Philippine Sea. Nasa layong 40 nautical miles pa lamang yan mula sa baybayin ng El Nido, Palawan. Pagkatapos ng 10 minuto, isa pang Chinese Coast Guard ang nagparamdam na may distansyang 8 nautical miles. Mayroong bow number ang dalawang Chinese Coast Guard vessel na 21549 at 3306. Nag-radio challenge ang Chinese Coast Guard sa barko
na sinasakyan ng mga delegado. China has indisputable sovereignty over islands in the South China Sea and near adjacent waters. The so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and inviolate. China neither accepts nor recognizes it. Nag-radio challenge din ang PCG vessel sa Chinese Coast Guard. Is this unusual na sobrang lapit nila sa shore natin sa mainland Palawan? Oo. At nasa loob talaga tayo. That's ano pa natin yan, territorial ko natin yan. 40 miles, 45 miles. Kaya kumbaga part pa tayo ng ano natin talaga. Halos gitna ng territorial ko natin. Sa loob pa tayo. Wala pa tayo sa ano. Sa halos ano ng labas ng ano talaga. Ng territorial natin. Sabi ng kapitan ng TS Felix Oka, hindi pa naman nakakaalarma ito dahil posibleng inoobserbahan ng China kung saan ang destinasyon ng barko. Pero hindi ito pangkaraniwan, sabi ng kapitan. Ng Philippine Coast Guard ang naka-escort naman sa civilian vessel. Ito ay ang BRP Malapascua at BRP Melchora Aquino. Sabi ng kapitan ng barko na sa desisyon ng Philippine Coast Guard kung hindi na itutuloy ang misyon o kaya naman kung magkakaroon ng marahas na akbang ang mga barko ng China sa paglalayag at maglalagay sa peligro sa mga civilian ay i-abort nila ang misyon. Diyan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Abiso sa mga motorista, ipinaliwanag ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tatagal na ng 1 buwan ang gagawing dry run para sa pagpapatupad ng odd-even scheme. Una nang inianunsyo ng MMDA na isasagawa lamang ang dry run ng bagong coding scheme sa loob ng 1 linggo bilang paghahanda sa gagawing EDSA rebuild. Paglilinaw pa ng MMDA, papalitan ng odd-even scheme ang umiiral na regular coding sa oras na umpisahan ang gagawing pagkukumpuni sa EDSA. Gayunman, sa mga sasakyan dadaan sa EDSA lamang ipatutupad ang odd-even scheme, habang mananatili ang expanded number coding scheme sa iba pang mga pangunahing kalsada na sakop ng MMDA. Magsisimula ang dry run ng bagong coding scheme sa EDSA sa darating na June 16. Sa susunod na taon na ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit o ASEAN Meeting na gaganapin sa Pilipinas. Kaya naman pipilitin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang bahagi ng EDSA na magamit ng mga delegado sa ASEAN Meeting. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, unang gagawin ang linya ng busway o ang inner lane papalabas sa outer lane, partikular sa southbound EDSA. We will have to avoid actually yung construction sa EDSA during the time na nandito yung ASEAN meeting in 2026. So, ang arrangement po natin dito ngayon is we will give priority to the section from Pasay to Guadalupe siguro, southbound and northbound. At the same time, we will also give priority actually dito po sa busway, southbound. Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na palawigin ang concession agreement ng San Miguel Corporation na siyang operator ng Skyway. Isa ito sa nakikita nilang opsyon bilang kapalit ng libreng toll na ipatutupad sa Skyway Stage 3 kapag nagsimula ang EDSA rebuild. Nakikipag-ugnayan ng DOTR at TRB sa SMC upang matugunan ang inaasahang revenue loss o mawawalang kita kapag naging libre ang toll sa Skyway. Nauna na sinabi ng DOTR na isa sa nakikita nilang solusyon ang pagdaan ng mga sasakyan sa Skyway upang maiwasang tumukod ang traffic oras na simulan ang EDSA rebuild. Nakakontrata ng 30 years ang operasyon ng SMC sa Skyway. Nagsimula ang concession agreement nito noong 2021 nang magsimulang mangolekta ng toll ang SMC.
Inirekomenda ni Senator Francis Tolentino na gawing bahagi ang implementasyon ng EDSA Rebuild at gawin lang ang konstruksyon at gabilang ang konstruksyon. Bilang dating chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, suportado niya ang pagsasaayos ng EDSA sa tamang panahon. Ngunit kailangan aniya ang maingat na pagpaplano upang maiwasan ang matinding abala sa mga motorista, negosyo at ekonomiya dahil tiyak na maraming mahihirapan sa 2 taong proyekto na ito. Mungkahi ng mambabatas, hatiin sa 5 bahagi ang implementasyon ng EDSA Rebuild. Ito ay ang mga bahagi ng EDSA sa Pasay City, Makati City, kabilang na ang Guadalupe, Ortigas, Cubao at Caloocan City. Iniimbestigahan ngayon sa Senado ang mga issue kaugnay ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at EDSA Rebuild. Ito ay sa gitna ng pangamba sa inaasahang abala at mabigat na trapiko sa Metro Manila. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng NCAP at EDSA Rebuild? Ms. Ella, nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang problema sa kanilang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, kundi nagkaroon lamang ng mga pagpapatupad dito sa mga local government unit o LGU. Ayon kay Attorney Victor Nunez, MMDA Traffic Enforcement Group Director 3, pangunahing problema sa NCAP ay ang magkakaibang multa sa mga traffic violation. Yung unang issue po na ni-raise ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties, na medyo malayo yung penalty noon na ini-implement ng MMDA sa LGUs. But nung 2022 po, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022. Nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila, including MMDA. All 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs, binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties, and they agreed sa 20 most common violations. Ngunit ilang hinaing ang nakarating sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo mula sa ilang driver at sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga violation sa ilalim ng NCAP na hindi naman sinasadya ng mga driver, gaya ng pag-a-adjust para sa mga emergency vehicle o ambulansya, mabagal na notice of violation at mahal na multa. Ngunit tiniyak ng MMDA ang proseso sa pag-validate ng mga paglabag sa mga kalsada at online access sa video ng violation na na-capture ng closed-circuit TV o CCTV camera. Dadagdagan rin ang mga CCTV camera sa mga lugar na wala pa nito habang i-deploy naman ang mga tauhan ng MMDA na nangangailangan pa rin ng pagbabantay ng kanilang puwersa. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang ginagawa nilang standardization para pag-isahin o pagpare-parehas na multa sa mga traffic violations. Para naman sa EDSA Rebuild, kinwestiyon ni Senador Tulfo kung bakit hindi pa rin naipapaalam sa publiko ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. I think ang gagawin na lang po ng namin together with MMDA is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow.
Ella, sa pagdinig ng Senado ngayong araw ay dumating din ang kinatawan ng San Miguel Corporation at sinabi nito na fina-finalize na lang nila ang pag-uusap sa Department of Transportation kaugnay naman dito sa paggamit ng Skyway na dadaan ng alternatibong daanan habang ginagawa or gagawin ang EDSA. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban sa kumakalat na pekeng link na umano'y makakatulong para malaman kung may NCAP violations ang isang motorista. Ayon sa ahensya, hindi opisyal ang website na ito at maaaring magdulot ng kalituhan. Pinayuhan ang publiko na huwag itong gamitin o i-type ang kanilang plaka. Nilinaw din ng MMDA na sila lamang ang otorisadong magpapatupad ng NCAP ayon sa kautusan ng Korte Suprema. Ilang linggo na lang ay sisimula na ang EDSA Rebuild Project. Kaugnay nito, ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, mahalaga na hindi lang ito ayusin para sa mga motorista, kundi pati na rin sa mga pedestrian at commuter. Binigyan diin ni Secretary Dizon na layo ng nasabing proyekto ay hindi lamang mapabuti ang daloy ng traffic, kundi matiyak din ang kaligtasan ng lahat ng dumaraan dito. Ito pinakita na ito ng mga ibang bansa. Kapag mas may opportunities at safe opportunities ang mga tao para maglakad, mag-mass transport, actually, gumagaan ang traffic eh. Kasi mga tao, imbes na magsasasakyan, ibang modes of transport na lang ang gagamitin nila. Maglalakad sila, magbabike sila, sasakay sila ng busway, sasakay sila ng MRT. Mababawasan ang sasakyan. Maaari nang matrack ng mga vehicle owner at mga nag-a-apply ng lisensya ang status ng kanilang plaka at driver's license. Ito ay matapos ilunsad kahapon ng Land Transportation Office o LTO ang LTO Tracker, isang bagong sistema na magpapadali para sa mga vehicle owner at license applicants na masubaybayan ang status ng kanilang mga plaka at driver's license. Narito ang report ni Mia Alonzo. Hindi na kailangang pumunta sa opisina o maghintay ng matagal. Sa pamamagitan ng bagong launch na online system ng Land Transportation Office o LTO, maaari nang masubaybayan ng mga vehicle owner, maging ng mga nag-apply ng lisensya, ang status ng kanilang plaka at driver's license. As far as NCR is concerned, in preparation for the implementation of the no-contact apprehension, lahat ng plaka na masasakyan sa National Capital Region ay available na. No? So para malaman nila kung saan nila pwede i-pick up o kung hindi naman, kung nasa silang oras, pwede nila pa-courier doon sa kung saan nila gusto, to the destination. No? Hindi na rin kakailanganing pumunta pa sa opisina o maghintay ng matagal dahil maaari na ring ipadala ang lisensya at plaka direkta sa bahay sa tulong ng Career Service. Ipinakita rin ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang mga naging testimonya ng mga gumamit ng LTO Tracker sa naging pilot testing nito. Kunin ko na po itong pagkakataon na to, yung mga motorsiklo dito po sa NCR. Pag wala pa kayong plaka, handaan na po ang plaka nyo. No? Please, punta na kayo sa LTO Tracker at sasabihin sa tracker kung nasaan yung plaka nyo o kung di naman, ipa-courier natin. Pumasok lamang sa browser at i-type ang ltotracker.com at mula doon ay pindutin lamang kung para sa driver's license o kung para sa plate ang transaction. Para sa plate transaction, i-type lamang ang plate number at makikita na kaagad ang status ng iyong plaka. Ayon sa ahensya, daan ito upang tuluyan ang solusyonan ng issue ng backlog ng mga plaka mula pa noong 2014. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inspeksyon ngayong umaga ang Department of Justice at Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3 ngayong umaga. Layo nito na makagawa ng paraan para mapabilis pa ang biyahe ng pasahero na dumadaan sa paliparan. Mula sa NAIA Terminal 3, makibalita tayo kay Dante Amento live.
Dante, kumusta ang isinagawang pag-iinspeksyon ng DOJ at Bureau of Immigration dyan sa NAIA? Tinitingnan lang naman ng Bureau of Immigration at yun din ng Department of Justice yung sitwasyon, partikular sa arrival area kanina, doon sa mga existing na mga e-gate dito sa Terminal 3 ng NAIA. Pinangunahan ng mga opisyal ng Department of Justice at Bureau of Immigration ang pag-inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 kanina, partikular sa mga e-gate ng arrival ng international flights. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, nais nilang mapabuti pa ang magiging karanasan ng mga pasahero sa paliparan. Magdadagdagan niya ng 50 hanggang 60 e-gates sa mga terminal sa NAIA, kabilang narito ang Terminal 1, 3 at 5. Sa pamamagitan ng mga e-gate, mababawasan na ang human intervention sa pag-inspeksyon sa mga pasahero. Ang mga immigration officer anya ay doon na lang sa secondary inspection kapag may mga pasahero na maaaring biktima ng human trafficking. Sa pagdaan sa e-gate ay itatap lang ang passport at pagkatapos kapag na-clear na ang pasahero ay maaari na itong umalis sa lugar. In fact, mga napuntahan natin ibang lugar, like sa Hong Kong or Dubai, pag na-scan na yung passport mo, walk through ka na. Galakad ka na lang through it, titingin ka lang sa camera. Ayon sa Bureau of Immigration sa Terminal 3, mayroon ng 8 umiiral na e-gate sa arrival. Plano itong dagdagan ng 24 para sa OFW at regular passengers. Samantala sa departure naman ay 15 para sa mga OFW at 14 sa mga regular na pasahero. Dagdag pa ng DOJ, nakapag-pilot test na rin ang 2 airlines sa NAIA para sa tinatawag na Advanced Passenger Information System. Ito ay konektado sa Interpol para agad na malalaman ang mga aalis o papasok ng bansa na may posibleng kaso o kaya wanted o fugitive sa ibang bansa. Samantala, Ella, sa ibang balita, kinumpirma din kanina ni Justice Secretary Crispin Remulla na may hawak si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ng 2 hanggang 3 mga passport. Ito anya ay mga regular passport, ibig sabihin dito sa Pilipinas. At ayon pa sa kalihim ay umalis daw ng bansa itong si Roque via backdoor. Nagpunta siya dyan sa may Tawi-Tawi sa Southern Mindanao at sumakay ito ng speedboat papunta sa Malaysia. At ayon pa kay Remulla, ito ngayon ay isa sa ilalim nila sa mas malalim na investigasyon kung paano nagkaroon ng ganitong karaming passport ang dating palace official. Yan ang ating update mula dito sa NAIA. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi na muna itutuloy ang isa sa gawasan ng demolition sa Mayhalige, Tondo, Manila. Kasunod ito ng nangyaring girian kahapon sa pagitan ng mga residente at demolition team. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Ivan Alvarez Live. Ivan, bakit hindi muna itutuloy yung demolition? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Pansamantalang hindi itutuloy ang demolition dito sa Mayhalige, Tondo, Manila dahil nakapag-issue ang Manila Regional Trial Court Branch 34 ng temporary restraining order para sa mga ito. Nagharap sa hearing ngayong umaga ang abogado at mga residente mula sa Mayhalige, Tondo, Manila, pati na rin ang kinatawan ng private corporation na nagplanong i-demolish ang compound sa Mayhalige Street na sakop ng Barangay 262 at Barangay 264. Sa ginanap na hearing, naglabas ng temporary restraining order ang korte. Sagot upang pansamantalang itigil muna ang gagawin demolition sa lugar ng mga residente. Ibig sabihin, the demolition will be stopped for a period of 20 days and the court will hear whether or not we will be entitled to an injunction. So there will be another hearing.
Ayon kay Attorney Leontino, kung sakaling ituloy pa rin ng private corporation ang demolition sa kabila ng TRO na inisyu ng Manila RTC, ay magkakaso sila ng contempt laban sa mga ito. Samantala, para naman kay Ruby de la Cruz, Pangulo ng Mayhaligan Neighborhood Association, panalo ito sa kanila dahil kahit pansamantala ay magiging kampante sila na mayroon pa rin silang matutuluyan sa mga susunod na araw. Magiging at least sila, at least for 20 days na ibibigay sa amin na binigay sa amin ng court. Kumbaga, balik kami sa normal life and at the same time, magpe-prepare kami for the future kung ano na po talaga yung magiging final judgment. Una na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig kung saan hinarangan ng mga residente ang bakod sa kanilang tirahan upang hindi tuluyang makapasok ang demolition team. Aga inaasahan mamayang hapon ay magkakaroon na ng kopya ang mga residente ng temporary restraining order kung saan nakasaad dito na sa susunod na 20 araw ay walang magaganap na demolition sa kanilang lugar. Samantala, inaasahan rin na magkakaroon pa ng susunod na pagdinig o susunod na hearing upang tuluyan ng malaman kung tuloy pa ba yung demolition o tuluyan na itong hindi magpapatuloy. Yan muna ang update mula dito sa Manila City Hall. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Ilang linggo na lang ay balik eskwela na ang mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, bagamat naghahanda na ang mga eskwelahan para rito, may ilang mga dating problema pa rin ang kinakaharap hanggang sa kasalukuyan. Narito ang report ni Jed Neresina. Same problem new school year. Balik eskwela na ang mga bata sa darating na June 16. Ngunit hanggang ngayon, problema pa rin ng Department of Education ang kakulangan ng classroom sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa kasalukuyan tinatayang umaabot na sa 165,000 ang kakulangan sa classrooms at patuloy pa itong lumalaki taon-taon. We're now at around 165,000 and growing. Kasi hindi nakakayanan nung current budget yung to meet the kahit it will take us 30 years probably if we work on the current budget. Kaya aniya, patuloy ang pag-iisip ng kagawaran para mapabilis ang construction ng mga silid-aralan, lalo na sa mga lugar na mayroong malaking bilang ng mga mag-aaral. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang partnerships ng DepEd sa pribadong sektor na malaki aniya ang maitutulong upang makapaglaan ng pondo at mapabilis ang mga proyekto. Sa kabila ng mga problema sa classroom shortage, may mga hakbang na rin para masolusyonan ang issue gaya ng double shifting sa mga paaralan. Ngunit ayon sa kalihim, may mga bata pa rin hindi nakapapasok sa paaralan dahil sa kakulangan ng silid-aralan. Yun ang isa sa mga problema na hindi lang double, in fact may triple shifting tayo. Meron tayong mga lugar na yung mga bata hindi pumapasok araw-araw dahil wala silang classroom. So minsan nasa bahay sila. Muling tiniyak ng DepEd na patuloy ang kolektibong pagsusumikap ng gobyerno, pribadong sektor at iba pang stakeholders sa pagbibigay daan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kabataan sa larangan ng edukasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang isang biktima na angkas ng isang motorsiklo na nasugatan matapos na biglaang huminto ang sasakyan na nasa unahan nito sa Cavite. Samantala, tinulungan rin ng UNTV Rescue Team ang isang barangay tanod sa Sorsogon na madala sa ospital matapos na 2 beses na mawala ng malay. Narito ang report ni Lizelle Nael. Bumaliktad ang isang motorsiklo sa harap ng Aguinaldo Highway, Bigado, Silang, Cavite, bandang alas 6 ng gabi, 24 ng Mayo. Nasaksihan ng UNTV News and Rescue Team ang pangyayari habang nakastandby ang team sa di kalayuan, kaya agad natugunan ng magpinsa na sakay ng motorsiklo na pawang taga Amadeo, Cavite.
Ayon sa rider, papunta sila ng Dasmariñas, Cavite nang biglang magpreno ang sinusundang sasakyan. Tinangka nila itong iwasan, dahilan upang bumaliktad ang sinasakyan nilang motorsiklo. Sir, Amadeo sir, papunta sana kaming Dasma. Punta ko yung pamangking ko. Kaso nga, dito sa lugar na to, biglang nag-full stop yung sinusundan namin kotse. Nag-full stop din naman ako, kaso hindi na kinaya. Kaya bumawi na lang ako, kaya natumba. Agad na ini-assess ng timang dalawa at binigyan ng paunang lunas matapos magtamo ng gasgas ang mga kamay. Tinulungan din ng team ang mga biktima sa pag-repair ng motorsiklo upang maayos silang makauwi. Samantala, alas 12:30 naman ng madaling araw, Mayo 23, nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa CDRRMO Sorsogon. Humingi ng tulong ang kapitan ng barangay San Ramon, Bacon, Sorsogon tungkol sa kanilang 50 anyos sa barangay Tanod. Ang pasyente ay 2 beses nawala ng malay, nahilo at ininda ang pananakit ng tiyan. Pagdating ng team sa lugar ay agad na kinuna ng vital signs ang pasyente at napag-alaman na mababa na ang blood pressure nito. Agad na isinugod sa pinakamalapit na pagamutan ng pasyente at nalagay naman sa maayos na sitwasyon. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok lamang na balita, naramdaman ang malakas na pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dito sa UNTV Studio, naramdaman na ang malakas na pagyanig habang ongoing po ang ating pagbabalita dito sa CNews. Sa ngayon ay naantabayanan pa ang update ng PHIVOLCS hinggil sa naranasang lindol. Antabayanan ang update dito lamang sa UNTV News and Rescue. Hihigpitan ng lokal na pamahalaan sa Baguio City ang pagpapatupad ng speed limit sa mga sasakyan sa lungsod bilang tugon sa dumaraming bilang ng mga aksidente na naitatala roon. Base sa monitoring ng city government, nangunguna sa mga dahilan ng aksidente sa Baguio ay dahil sa hindi pagsunod sa speed limit. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, gaano na ba karami yung naitatalang insidente sa kalsada dyan sa Baguio City at anong uri ng motor vehicle yung karaniwang nasasangkot sa aksidente dyan? Yes, Aga, sa talangan ng Baguio City Police Office simula January hanggang April ngayong taon, aabot na sa 330 ang road accident sa lungsod kung saan ang pangunahing dahilan ay ang hindi pagsunod sa speed limit at human error. Kasama na dito yung mga motorcycle accidents. Nakatagdang magpulong ang Baguio City Police Office, City Engineering Office at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa karagdagang aksyon at mga plano para mabawasan ang mga aksidente sa kalsada. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Police Office o BCPO, lahat ng ito ay parte ng Upland Drive na nangangahulugang discipline, respect, infrastructure, vigilance at education. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Baguio ay nagpapatupad ng 30 kilometers per hour na speed limit. Alinsunod ito sa Ordinance Number 18 Series of 2019. Pero sa naging pag-aaral ng Traffic and Transportation Management Division ng City Engineering Office at BCPO at ng mga barangay official noong Pebrero, hindi ito nasusunod. Isa sa mga naging solusyon dito ay ang pag-review muli sa speed limit na angkop sa sitwasyon ng mga kalsada sa lungsod at ang pagkakaroon ng seminar o training sa mga violators. This is something very alarming kasi mataas din yung incident natin ng involving yung motorcycles natin. So, we had a meeting last Friday at ito ngayon pinapag-aralan namin ngayon itong, I'll call for another meeting this week. Papag-aralan na namin yung how to limit yung speed bawat speed ng sasakyan, bawat kalsada.
Kasi isa yan sa mga nakikita namin. There's already a scientific study that limiting the speed of vehicles in certain parts of our city, especially itong mga lugar na nagkakaroon ng accident talaga. Isa din sa nakikitang solusyon ay ang paghihigpit sa pagpapatupad ng speed limit sa ilang parte ng kalsada sa lungsod. Pinag-usapan namin with LTO, particularly also with the LTFRB, na magkakaroon ng massive na education yung ating mga drivers dito. Kaya gagamitin namin yung ating convention center for a series of seminars, orientation seminars. Katunayan, pumalo na ito sa 316 mula Enero hanggang April ng 2025. Mas matas ito kumpara sa 254 noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Dagdag pa dito ang 14 na kaso na naitala naman mula May 1 hanggang May 21 hanggang ngayong taon. Aga, ayon sa pamunuan ng Baguio City Police Office o BCPO, maliban sa pagbabantay, plano rin nila na makipagtulungan din sa Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan mula ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sumasabak ngayon ang 50 tauhan ng Police Regional Office o Pro-5 sa serya ng pagsasanay bilang bahagi ng paghahanda sa anumang sakuna o disaster preparedness capability. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang training ng mga pulis ngayong araw at saang lugar sila magsasanay? Yes, Ella, 2 araw na sasailalim sa Water Search and Rescue o WASAR training ang nasa 50 PNP personnel ng Police Regional Office o PRO5 na nagsimula ngayong araw hanggang bukas sa Morales Beach area sa Barangay Sogod, Bakakay, Albay. Nakapuloob dyan ang boat handling and water-based life-saving technique, maging ang swim stroke, life-saving technique type of approach, lock and release. Bukod sa 2 araw na WASAR training, 5 araw na sa kabuuan ang gagawing pagsasanay ng nasa 50 tauhan ng PNP Regional Office o PRO5. Isinagawa kahapon ang kick-off para sa Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar sa Sandigan Park Camp Simeon Ola sa Legazpi City sa Albay. Ang bawat participants ay buhat pa sa iba't ibang police provincial at city offices ng mga unit, partikular sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Naga City Police Office at Regional Mobile Force Battalion 5. Ang training program ay magbibigay ng comprehensive combination ng theoretical at hands-on practical exercise na nakadesenyo sa simulation, real-life disaster scenarios at develop tactical proficiency. Para sa mas malawak na kasanayan, may mga lugar na pagsasagawaan ng seminar na naangkop sa iba't ibang aktibidad gaya sa beach area sa Barangay Sogod, Bakakay, Albay para sa water rescue training. Ang National Fire Training Institute, Satellite Campus at Regional Training Center sa Kawa-Kawa, Ligaw City para naman sa lecture-based session at land-based simulations. At ang Bureau of Fire Protection Training Center sa Tuburan, Ligaw City para naman sa fire suppression at high-angle operations. Pinangunahan naman ni Police Regional Office PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang kick-off ceremony ng 5-day disaster preparedness sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay kahapon May 26. Tatagal hanggang May 30 ang 5 araw na pagsasanay. Ang balita dito sa Bicol Region, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagdulot ng malaking epekto sa mga magsasaka sa Bulacan ang nasirang rubber gate ng Bustos Dam. Ito ay dahil nabawasan ang supply ng tubig sa irrigation sa mga sakahan na kailangan nila ngayong panahon ng pagtatanim. Mula sa Bustos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung development sa nasirang rubber gate dyan sa Bustos Dam? Magandang tanghali, Aga. Ongoing ngayon yung paglalagay ng ship file sa nasirang rubber gate dito sa Bustos Dam. Ayon sa Regional Director ng National Irrigation Administration o NIA Region 3,
Inilapit na nila kay Pangulong Ferdinand Marcos ang nasirang rubber gate para mapalitan ito, lalo na't malapit na ang tag-ulan. As of 6 a.m. kanina, nasa 14.72 meters na ang water level ng Bustos Dam sa ngayon. Bumaba ito ng higit 2 metro kumpara sa dating normal water level ito na 17 meters noong hindi pa nasisira ang rubber gate. Ayon sa presidente ng magsasaka sa Bulacan na si Roberto Hernandez, halos 80% ng mga magsasaka sa probinsya ang apektado ngayon dahil sa kakulangan sa tubig sa mga sakahan mula nang masira ang rubber gate number 3 ng Bustos Dam. Hinaing pa nito, lalo nilang kailangan ngayon ang tubig dahil marami sa kanila ang nakapagtanim na at magtatanim pa sa third crop period. Para lang makapagpatubig, ang iba gumagamit ng water pump sa kanilang sakahan. Magandaanin namin ngayon. Ewan ko itong third crop nito kung paano sistema na kasi problema naman namin tubig. Nasira yung dam namin. Ay naman kay NIA Region 3 Regional Director Josephine Salazar, gumagawa sila ngayon ng paraan habang wala pang kapalit ang nasirang rubber gate. Isa na rito ang paglalagay ng sheep pile na magsisilbing pangharang sa tubig sa nasirang rubber gate. Kasi matagal yung procurement natin, so it will take time. So ang immediate measure para ma-safeguard natin yung structure is maggawa ng copper damming dun sa bay number 3. So it will safeguard the structure at the same time mapapataas natin yung elevation ng Bustos para makapag-irrigate tayo. Aga dito sa Bustos Dam, kung mapapansin natin, naglagay na sila ngayon nitong mobilization ng access road para doon sa paparating hanggang doon sa mismong ginagawang paglalagay ng ship file, kung saan nasa 600 meters ang haba ng nasabing access road na isinimulan noong May 19 at target namang matapos itong paglalagay ng ship file by June 10 na sana ay matapos na para magkaroon na rin ng mapatubigan na rin yung mga sakahan ng mga magsasaka dito sa probinsya ng Bulacan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bustos, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Pumanaw na ang Filipino folk musician at singer-songwriter na si Freddy Aguilar sa edad na 72 sa Philippine Heart Center Hospital. Siya ang nagpasikat sa mga awitin tulad ng Anak, Bayan Ko at Ipaglaban Ko na naging bahagi na ng kasaysayan ng musikang Pilipino. Nagdadalamhati ang maraming fans sa pagpanaw ng OPM icon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 22 na nagsasabi, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.